Matapos malaman na nakabuntis ng iba ang mayamang kasintahan, kaagad na nilisan ni Christine ang kanilang tinutuluyan. Kasabay ng kanyang paglisan ay ang pagtapos niya sa pangarap nilang pamilya. Ngunit paano kung kailang nasa malayo na siya, tsaka niya naman nalaman na nagdadalang tao na din pala siya. Pero wala na siyang magagawa pa. Paano na lamang kung sa ika-5 taong kaarawan ng kanyang anak ay nagulat ang lahat na ang mag-deliver ng regalo ay ang mismong ama ng bata. Sa pagkakataong ito, mabuo na kaya ang kanilang pamilya? Si Christine Reyes ay isa lamang ordinaryong empleyado nang magustuhan siya ng anak ng CEO sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Dulot ng araw-araw nitong panliligaw at pagpapapansin sa kanya, napaibig din siya ng lalaki. Tutol man ang ina nito, ipinaglaban siya ni Lucien, kaya ngayon ay nakatira sila sa binili nitong bahay para sa kanilang dalawa. Ayaw kasi nito na pakisamahan niya pa ang ina nito, gayong alam naman ng lalaki na hindi siya gusto ng ina nito. Dahil doon, nagawang iwan ni Christine ang kanyang pamilya, ang nanay at kuya niya na kahit ayaw nilang pumayag na bumukod siya kasama si Lucien. Ayaw kasi nila kay Lucien. Ayon sa mga ito, aapihin lang siya ng pamilya ng kasintahan. Pero nang sunduin siya nito at sumama siya sa nobyo, wala na silang nagawa pa. Nang araw na yon, kasalukuyan na siyang nagluluto para sa kanilang dalawa. Maya-maya kasi uuwi na si Lucien. Gusto niya pag uwi nito, kakain na sila. Habang nagluluto, napapangiti pa si Christine. Kay sarap kasing magluto, lalo na kung para naman iyon sa taong mahal mo. Ma'am, napatingin siya sa kinuhang katulong ni Lucien. Ayaw niya na sana ng ganun, ngunit ayaw namang pumayag ng lalaki. Mabuti na rin daw yung may makakasama siya tuwing wala ito. Dumating na ba si Lucien, ate? May ngiti pa sa labi niyang tanong. Tumingin ito sa may sala. Napilitan tuloy siya na iwan muna ang niluluto para malaman kung anong sinasabi ng babae. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Christine sa babaeng nakaupo sa kanilang sofa. Si Jamaica, ang babaeng gusto ng ina ni Lucien para sa anak, kaya nga ayaw ng ginang sa kanya. I'm here for you, and kung ang sunod mong tatanungin kung paano ko nakapasok, madali lang. Natakot sa akin ang katulong nyo, so she let me in. Tumayo ito, ngumiti, tsaka inilibot ang mata sa paligid. Maliit pa rin tong bahay na to kumpara sa mansyon kung saan kami titira ni Lucien kapag kasal na kaming dalawa. Nangangarap ka, Jamaica. Hindi ka pa kakasalan ni Lucien. Ako ang mahal niya. Tumawa ng malakas ang babae. Tila ba, tuwang-tuwa ito sa naging reaksyon niya. Sigurado ka ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na malapit nang matupad ang sinasabi mong pangarap ko lang? Naglakad ito papunta sa kanya. Inikutan pa siya ng babae, tsaka tumigil sa harap niya. Remember last month? Birthday ni Tita Loida. Anong oras nang umuwi si Lucien, di ba? It's because something happened between us. And yesterday, I've found na buntis ako at dinadala ko ang magiging anak namin. Natahimik si Christine. Bago niya pa matuloy ang sasabihin, ilang larawan ang ipinakita ni Jamaica kay Christine. Pero pare-pareho lang yun. Magkasama ito at si Lucien sa kama. At alam niyang sa ilalim ng kumot, walang saplot ang dalawa. Maybe hindi niya lang sinabi sa'yo kasi ayaw niyang masaktan ka. And alam mo ba kung nasan siya ngayon? Kausap siya ng magulang ngayon dahil gusto nilang pakasalan ako ng anak nila. Mas lalo siyang hindi nakapagsalita. Grabing sakit sa dibdib ang naramdaman ni Christine ng mga oras na yon. Para bang hindi siya makahinga. Ayaw mo naman siguro na may batang lumaki na walang ama, di ba? And tanggapin mo na lang na hindi ka nababagay sa pamilya Fiero. Kay Tito Leandro makakalusot ka pa. Pero kay Tita Loida, you can't! Sigaw ni Jamaica sa pagmumukha niya. I'm telling you this because you need to know para iwan mo na si Lucien. Gamitin mo ang utak mo, Christine. Alam ko matalino ka. Ayaw mo rin naman sigurong masira si Lucien kung hindi niya ako pakakasalan. Tumalikod na ito't umalis. Doon nakaramdam ng panghihina si Christine. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Lumapit agad si Ate Karen nang makita siya nitong nakaupo sa sahig. Nagsituluan ang kanyang mga luha. Napahawak din siya sa dibdib, dulot ng labis na sakit na nararamdaman ng mga oras na iyon. Teka lang po ma'am, magluluto po ako ng hapunan.
Pigil nito sa kanya, ngunit kaagad na nagtungo si Christine sa kwarto nila ni Lucien. Kaagad niyang inayos sa mga gamit niya. Inilagay niya iyon sa bag habang patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha. Gustuhin man niyang manatili sa piling ni Lucien pero hindi pwede dahil magkakaanak na ito sa ibang babae. At noong birthday nga ng mami ng nobyo niya, anong oras na itong nakauwi? Isa pa'y kailangan niya na rin sigurong tanggapin na ang isang mahirap na katulad niya hindi na babagay sa isang mayaman na tulad ni Lucien. Pero bago umalis, sinubukan niya pang tawagan ng lalaki. Ngunit tila ba yun na din ang sign na ituloy niya ang pag-alis dahil hindi ito sumasagot. Siguro nga'y dahil busy si Lucien sa pakikipag-usap sa mga magulang para sa magiging kasal nito at ni Jamaica. Anong ginagawa mo dito? Napatingin si Christine sa mga dalang bag ng Kuya Kent at ng kanyang nanay. Mukhang paalis ang mga ito. Saan kayo pupunta, kuya? Puno ng pagtatakang tanong habang sinusuri pa rin ang mga dala ng dalawa. Ipakailam ka pa pala sa amin. Akala ko ba'y mas gusto mong makasama ang lalaking yun kaysa sa amin na pamilya mo? I'm sorry kuya sa nagawa ko. Gusto ko kayong makasama ni nanay. Hindi tamang ipagpilitan ko pa ang sarili ko sa mga taong ayaw naman sa akin. Isama niyo ko. Naluluhan niyang sabi. Nagkatinginan ang kanyang Kuya Kent at ang kanilang nanay. Ano pa bang magagawa ko, kapatid kita? Nawala ang pagkamasungit nito. Nabuhayan si Christine. Hindi niya na rin napigilan pa ang sarili. Yumakap siya sa kanyang kuya. Tsaka tiningnan ang nanay nila na sumama na rin sa yakapan. Sa Laguna kami papunta. Kukunin ang share ni tatay dahil naibenta ang mga lupa nila roon. Mababait pa rin ang mga tiyahin dahil iniisip tayong pamilya ni tatay. Ang totoo niyan, sa atin na rin ipinaubaya ang bahay nila lola dahil wala namang titira doon. Talaga kuya? Tumangulang ito tsaka napatingin sa dalawang bag na dala niya. O siya, tara na. Paglabas nila, pumara ito ng masasakyan na maghahatid sa kanila patungo sa sakayan ng bus. Habang lula ng tricycle, napanatag si Christine. Hindi na kasi nagtanong pa ang dalawa ng kung ano ba ang nangyari. Siguro'y ayaw na ring malaman at ang mahalaga, nakabalik na siya. Samantala si Lucien, nakauwi na sa binili niyang bahay para sa kanilang dalawa ni Christine. Nadatnan niyang wala doon ang kasintahan. Sabihin mo, ano bang nangyari? Binalingan ng takot na katulong. Sir, may nagpunta kasi dito kanina. Na nagpakunot ng noo ni Lucien. Sino? Sinong nagpunta? Kulang na lang alugin nito ang kausap. Maganda pong babae at mukha pong mayaman. Iniwan po sa akin ni ma'am ang niluluto niya kanina para puntahan yung babae. Hanggang hindi na po siya nakabalik. Mukha pong may pinag-usapan silang dalawa pero hindi ko po alam. Nakita ko na lang po si Ma'am Christy na parang nanghihina. Tapos, hindi niya na pinatapos ang kausap. Pinuntahan niya agad ang kwarto ng nobya sa itaas. Sunod-sunod siyang napamura nang walang makitang damit doon si Christine, pati na ang iba nitong mga gamit. Bakit hindi mo pinigilan? Magkaharap na ulit silang dalawa ng katulong. Sir, yun nga po ang sasabihin ko sa inyo. Sinubukan kong pigilan si ma'am, ngunit ayaw niya naman pong papigil. May mga luha pang hapong tumutulo sa mga mata niya. Nayuyuko nitong paliwanag, hindi makatingin sa mata niya dahil sa labis na takot. Kahit nakadarating pa lang, umalis siya para puntahan ang bahay nila Christine. Ngunit nang magpunta siya doon, nakalak ang pinto at wala rin siyang taong nadatnan. Sunod-sunod na napamura si Lucien. Sa pagkakatanda niya, wala naman silang naging pagtatalo, kaya bakit bigla na lang siyang iniwan ng kasintahan? Kahit na 10 oras ng gabi, wala yun kay Lucien. Pumunta pa rin siya sa bahay nila Jamaica. Ito lang din naman ang pwedeng may sabihin na hindi maganda kay Christine. Maaari din na may kung ano itong gawin sa babaeng mahal niya. I know it will be you, Lucien. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Sinakal niya ang babae. Hindi niya na kaya pang magpigil. Sa klase ng aura nito, halatang mayroon itong ginawa ng kung ano. Ma'am! Inalalayan ng katulong si Jamaica, nahirap huminga dahil sa ginawa niya. Pero tinulak lang ng babae ang katulong. You should be thankful na wala dito ngayon ang magulang ko. Anong ginawa mo? Pinuntahan mo kanina si Christine. Anong sinabi mo sa kanya? Napangisi ang babae. Kitang-kita ni Lucien ang labis na kasiyahan sa pagmumukha nito. Kung ganon, nagtagumpay pala ako.
Nagpantig ang tenga niya sa narinig. Gusto niya sanang sakalin ulit ang babae pero… Lucien, iho, anong ginagawa mo dito? Dumaan kami sa inyo. Inatake pala ang daddy mo, iho. Pero kanina bago kami umalis ay okay naman na siya. Dumating ang mga magulang ni Jamaica. Sunod nitong binaling ang atensyon sa anak. It's nice seeing you two na nag-uusap. Bago pa siya may masabi na kung ano, tumalikod na si Lucien. Nang nasa loob na ng sasakyan, mura ang lumabas sa bibig niya. Ano ang sinabi ni Jamaica kay Christine? Yun ang nais niyang malaman. Ngunit batid niyang hindi rin magsasabi ng totoo ang babae. Nang mga oras na yon, hindi niya malaman ang gagawin kung saan hahanapin ng nobya. Pagbalik sa bahay nila ni Christine, kaagad niyang inopen ang cellphone niya, nakaka-full charge lamang. Doon nakita ni Lucia na tumatawag pala sa kanyang nobya. At ang dahilan naman ng hindi niya agad pag-uwi dahil inatake ang kanyang daddy. Hindi naman siya makaalis dahil awang-awa siya sa ina at mukhang yun naman ang tinake advantage ni Jamaica. Imbis na mas pairali ng emosyon, may mga tao kaagad siyang inutusan na maghahanap sa nobya. Ilang tao rin ang kanyang inutusan na bawat isa may karampatang bayad. Wala siyang pakailam kahit magkano, basta mahanap lang ang babaeng minamahal niya. Kinabukasan, nakatanggap si Lucien ng tawag mula sa kanyang ina. Hanap daw siya ng kanyang daddy. Kamusta na po ang pakiramdam niyo? I'm okay now, son. Napanatag na siya sa sagot nito. Ngunit ang sunod na sinabi ng ama niya ang hindi nagustuhan ni Lucien. Hindi ko na kaya pang i-handle ang company natin, son. Pero bago ko ipasa sa'yo yun, gusto ko kayong makasal ni Jamaica. Dad, alam mong may mahal na ako. At akala ko suportado mo ko. Masamang tiningnan ni Lucien ng mami niya na tahimik lamang, ngunit alam niya sa loob-loob nito ay nagdidiwang ang kalooban nito. Mas mabuti pang hindi ako maging CEO kaysa magpakasal ako sa babaeng hindi ko naman mahal. May diin niyang sabi tatalikod na sana pero natigilan si Lucien. Okay, son. Ipapasa ko na sa iyo ang kumpanya. Muli siyang napaharap dito. Thanks, Dad. Anya't tumalikod na ulit. Narinig niya pang nag-aaway ang mga magulang niya, ngunit hindi niya na sila nilingon pa. Akala ni Lucien, okay na talaga ang daddy niya. Ngunit nagulat na lamang siya nang malamang mas lalo pang lumala ang lagay nito. Hanggang sa isang araw, tuluyan na itong binawian ng buhay. Iho, the only way para mapunta na sa iyo ang lahat ng mana mo sa daddy mo, pati na ang kumpanya. Pakasalan mo ang babaeng gusto niya para sa iyo, si Jamaica. Paliwanag ng lawyer. Nasa loob silang dalawa ng kanyang opisina. At kung hindi ko gagawin yun, wala kang makukuha na kahit piso. At ang mami mo ang magmamanage ng kumpanya at sa kanya lahat. Nahilot ni Lucien ang kanyang sintido. Kung sa ina niya mapupunta ang lahat, paano na siyang anak at ang kumpanya? Dahil likas sa ina niya ang pagiging matapobre. Dahil sa kasulatan, napilitan si Lucien na magpakasal nga kay Janice. Ngunit pirmahan lang ang nangyari. Miski isang simpleng garden wedding ay walang naganap dahil yun ang kanyang gusto na hinayaan din naman ng babae. At ang pinakamasaya sa nangyaring kasalan, walang iba kundi ang mami niya na kasundong-kasundo si Jamaica. Lucien, asawa mo na ako ngayon. And you're my husband, so it's time to do this. Unti-unti nitong hinubad ang mga kasuotan. Napangiti ito nang pinagmasdan niya ang kabuuan ng babae. Ngunit saglit lamang dahil agad siyang tumalikod. Saan ka pupunta? Galit nitong tanong. Sinagot niya ang tanong nito habang nakatalikod. Sa lugar kung saan wala ka. Baka nakakalimutan mo na kaya lang kita pinakasalan. Ay para makuha ko ang kung anong para sa akin. Pero hindi kita mahal, Jamaica. Dahil iisa lang ang nilalaman ng puso ko. At alam mo na kung sino yun. Anya at tuluyan ng iniwan ng babae. Nadinig ni Lucien na tinatawag siya nito, ngunit hindi niya na ito pinansin. Samantala si Christine, hindi makapaniwala sa nakikitang 2 linya sa PT. Hindi niya alam kung anong kanyang mararamdaman. Buntis siya, oo, at magkakaanak na. Ngunit kaya niya ba itong buhayin ng mag-isa lamang dahil ipinaubaya niya na sa iba ang ama nito? Ang galing niyang magparaya, ngunit maging siya, buntis din pala. Pero may magagawa pa ba siya? Wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin na lamang. Makalipas ang 5 taon, kailan ka ba magpapakaama sa anak natin, Lucien?
Nilagpasan niya lang ang babae at hindi ito pinansin. Lucien, sagutin mo ko! Pagdedemand nito na hanggang sa may dining ay nakasunod sa kanya. Coffee, manang. Utos niya sa katulong. Naupo siya na hindi pa rin pinapansin si Jamaica. Sa iisang mansyon sila nakatira kasama ang kanyang mami. Kung siya lang ang papipiliin, bubukod siya. Ngunit nangako siya sa daddy niya na aalagaan niya ito bago ito nawala. He's not my son, Jamaica. Walang emosyon niyang sabi bago humigop sa kape na dala ni Manang. How can you say that? Anak mo to itinatanggi mo? Mga magulang mismo natin ang nakakita na may nangyayari sa ating dalawa. Talagang ikaw lang ang hindi naniniwala dahil hindi mo maalala kasi lasing ka. Napatayo siya sa sinabi ng babae. Really ha? For all I know, it was all an act. Kahit kasi lasing man ako o hindi, hindi kita gagalawin. Isang sampalang natanggap niya mula kay Jamaica pero nginisihan niya lang ito. I'm sorry, Han. I didn't mean to. Tinalikuran niya ito. Para kay sasayangin niya lang ang oras niya sa pakikipagtalo at sa mga walang kwenta nitong sasabihin. Kung hindi lang talaga masisira ang pangalan niya sa sandaling pabayaan niya si Jamaica at ang anak nito, talagang mawawala na siya ng amor sa mag-ina. Pero hanggat buhay ang ama nito, hindi niya magagawa yun. Hindi naman sa takot siya sa daddy nito, pero natatakot siya para sa kaligtasan ni Christine kung nasaan man ito dahil yun ang panakot ng ama ni Jamaica sa kanya. Malawak din kasi ang sakop ng kapangyarihan ng Ginoo dahil sa mga koneksyon nito sa mga illegal na gawain. Good morning po, Mama. Bati ng anak niya, nakakagising lamang. Napangiti si Christine lalo na nang lumapit sa kanya ang bata at yumakap. Kami hindi mo babatiin? Kunwari ay tampong sabi ng kanyang kuya. Good morning din po, Tito Kent. Bumaling ang bata sa lola nito. Sayo din po, Lola. Kumain ka na din, Apo. Aya nito sa Apo. Sumabay na din sa kanila si Lucas. Akin po to, Tito? Masayang tanong ni Lucas matapos itong abutan ng pera ng Tito Kent nito. Oo, pambili mo ng merienda para hindi ka nahihingi kay Lola at Mama. Sa sobrang saya ng bata, napayakap ito sa tiyuhin. Oo siya, kailangan nang umalis ni Tito. Bantayan mo ang mama mo at lola mo habang wala ko ha. Tumango naman si Lucas bilang tugon. Mama, magliligpit lang po ako ng kwarto. Napalaki mo ng maayos ang anak mo, anak. Napatingin si Christine sa pintuang pinasukan ng anak niya. Tsaka niya muling binaling ang tingin sa kanyang ina. Na hindi ko naman po magagawa kung wala kayo na gumagabay sa akin, Nay. Natawa ang kanyang nanay. Natatandaan ko pa na galit ang kuya mo't gustong sugudin ng lalaking yon. Mabutit na habol natin. Nahihiya na nga po ko sa inyo, Nay eh. Mahal na mahal namin ang kuya mo si Lucas. Kaya hindi mo dapat maramdaman yan, anak. Kung mayroon mang dapat na mahiya, yun ay ang pamilya ng lalaking yon. Hindi na lang umimik si Christine. Gusto niya sana na siya na lang ang maghuhugas ng pinggan sa umagang yun, kaso ay ayaw pumayag ng kanyang nanay. Sinundan niya na lamang ang anak sa kwarto. Mama, wala po ba talaga ang papa ko? Hindi inaasahan ni Christine ang magiging tanong ng anak niya. Para siyang biglang nanghina. Naupo siya sa kama ng bata. Kapag kasi nagtatanong ang anak niya sa tito nito, yun ang laging sagot ng kanyang kuya. Pero hindi niya naman magawang itama ang kapatid. Kasi ano rin ang sasabihin niya? Na may pamilya ng iba ang papa nito? Masaya naman tayo, di ba, anak? Tsaka may papa ka pa rin naman si Tito Kent. May ngiti niyang sabi kay Lucas. Kasi po minsan, napapaisip po ako, paano kung buhay po siya at kasama natin? Hindi nakasagot si Christine. Lumapit sa kanya ang bata. Hinaplos niya ang pisngi ng anak niya. Basta, lagi mong tatandaan ha? Kahit wala kang papa, nandito si mama, si tito at lola. Mahal na mahal ka namin. Tumango si Lucas sa mama nito, kaya kahit papaano, napanatag na si Christine. Sana nga lang hindi na maulit pa ang pagtatanong ng bata tungkol sa ama nito. Dahil sa tuwing gagawin nito yun, siya ang nasasaktan para sa anak niya. Masyado kang abala sa kumpanya. Hindi naman na sinasabi ko na pabayaan mo. Pero bakit hindi mo paglaanan ng pansin si Jamaica at anak ninyo? Kahit nakakauwi niya pa lang,
yun agad ang naging bungad ng mami ni Lucien sa kanya. Hindi naman lang nito inalam kung pagod ba siya o ano. Inuna agad nito ang sermonan siya. Bakit ko sila paglalaanan ng pansin? Hindi sila ang gusto kong makasama. Isang sampal ang natanggap niya mula sa ginang. Tumabingi pa ang kanyang pisngi, ngunit hindi iyon ininda ni Lucien. Nasanay na rin ako, mami. Wala na to kumpara sa mga nauna niyong sampal sa akin. Mukha namang nakonsensya ang ginang. Akmang hahawakan sana nito ang anak, pero lumayo si Lucien. Daddy! Hindi niya pinansin ang bata. Ni katiting na lukso ng dugo, wala siyang nararamdaman para dito. Kahit ilang DNA test pa ang ipakita ni Jamaica sa kanya, hindi niya papaniwalaan na anak niya ang bata. Anong nangyari, mami? Lumapit si Jamaica sa mami ni Lucien. Pilit na ngumiti ang ginang sa harap ng babae. It's nothing, iha. Nakahanda ng hapunan. Tara na't kumain tayo. Siguradong mamaya nakakain ng asawa mo. Hinawakan pa nito ang kamay ng apo. Malungkot ang naging hapunan ng tatlo dahil wala si Lucien. Walang kagana-gana ang batang si Jordan. Gusto kasi nito nakasabay nila ang daddy niya. Ngunit ayaw naman ito. Kung hindi pa nga dahil sa pananakot ng mami nito, hindi kakain ng ayos ang bata. Lucien, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nakakalimutan ng babaeng yun? Kami na ni Jordan ng pamilya mo. Nakaupo lang si Lucien sa kama nang abutan ito ni Jamaica. Malamig niyang tinignan ng babae. Ano bang sinabi mo sa kanya? Bakit siya umalis? Tumayo siya at nilapitan si Jamaica. Madiing hinawakan ng braso nito. Ano ba, nasasaktan ako? Napailing si Lucien. Wag mo kong tinatawag sa nakakadiring endearment na yan. Ang tanong ko ang sagutin mo. Anong sinabi mo kay Christine at bakit siya umalis? Bakit niya ako iniwan? Nakaipon ng lakas ang babae. Nagawa nitong tanggalin ang kanyang pagkakahawak. Napailing na lamang si Lucien. Ano pa bang aasahan ko sa'yo? Nakakailang tanong na ba ako sa'yo? Natawa pa siya sa sariling tanong niya. But you know what? Kahit nawala na si Christine at ikaw ang naging asawa ko, siya pa rin ang mahal ko. Anya at nilagpasan ng babae. Daddy! Nasa labas pala ng silid ang bata, ngunit gaya ng ginawa niya kanina, hindi niya ito pinansin. Lucien, nag-uusap pa tayo. Hinabol siya ni Jamaica. Hindi niya pinansin ang babae. Mabilis ang naging lakad niya pababa ng hagdanan. Lucien! Halos dumagundong ang boses nito pero hindi pa rin sapat yun para lingunin niya si Jamaica. Kailangan niya makaalis sa lugar na yun. Baka kasi kapag nagtagal siya, masuffocate siya. Tita, he still loves that woman. Hindi niya kami kayang mahalin ng anak niya. Hinapulos lang ni Lloyda ang buhok ni Jamaica. Parehong nakaupo ang dalawa sa sofa. It doesn't mean na dapat ka nang sumuko. Mag-asawa na kayong dalawa ngayon ng anak ko, iha. At ikaw lang ang gusto kong babae para sa kanya. Kaya dapat hindi ka pang hinaan ng loob. Dahil ang babaeng yun, hindi na siya babalik. Napipilitang tumango si Jamaica. Nang gabing yun, hindi na umuwi si Lucien. Siguro sa kumpanya o sa isang hotel na naman siya mananatili. Kinabukasan, ang daddy ni Jamaica ang bumungad kay Lucien. Iho, masayang bati nito. Nakaupo sa upuan na nasa harap ng kanyang mesa. Walang emosyon siyang naglakad papunta sa kanyang upuan, ang upuan ng CEO. Pansin ko lang na hindi mo masyadong ibinibida ang apo ko sa publiko. Hindi ba't siya ang magiging tagapagmana mo? Pagbubukas nito sa topic na iyon, natawa si Lucien. Kumunot naman ang noo ng ama ni Jamaica. Walang nakakatawa sa sinabi ko, kaya anong tinatawa-tawa mo? Tila ba nauubusan na pasensya nitong tanong. Bakit ba kayo nagmamadali? Gayong ang anak nyo nga nag-iintay lang. Anya at tinalikuran ng Ginoo. Paano mo ako nagagawang sagot-sagutin ng ganyan? Nagagalit na nitong tanong. Hinarap niya ang Ginoo. Ama lang kayo ng asawa ko, pero hindi ibig sabihin nun na dapat ko na kayong igalang, lalo na kung hindi naman kayo karapat-dapat. Napangisi ang Ginoo. Baka nakakalimutan mo na pwedeng-pwede kong Sige, nang malaman ng lahat kung gaano kadumi ang mga negosyo ng isang Juan Montero. Hindi ito nakapagsalita at dali-daling umalis. Matapos umalis ng ama ni Jamaica, nahilot ni Lucien ang kanyang noo. Habang sa kabilang banda, na-e-excite ng batang si Lucas dahil sa isang linggo,
Birthday na nito. Pero habang puno ito ng excitement, nangangamba naman si Christine dahil sa tingin niya hindi pa sapat ang lahat ng preparasyon niya para sa kaarawan ng anak niya. May ipon naman siya. Nagbigay din ng kuya niya kaso nga lang ay baka hindi pa sapat yun. Hindi naman maluho ang anak niya. Pero gusto niya sana na kahit hindi nito hinihingi, maibigay niya para hindi nito maikumpara ang sarili sa ibang bata. Kinagabihan, umuwi si Lucien sa mansyon. Wala doon ang mami niya, kaya walang sermon na sumalubong sa kanya. Lucien, yumakap sa kanya si Jamaica. Pilit niyang tinatanggal ang pagkakayakap ng babae, ngunit hindi niya magawa yun dahil sa sobrang higpit ng pagkakayakap ng babae. Ako na lang ang mahalin mo, please. Batid niyang totoo ang pag-iyak nito. Ngunit maski kaonting awa, wala siyang maramdaman para sa babae. Sa wakas, nagawa niyang tanggalin ang pagkakayakap ng babae. Alam mong hindi ko kayang ibigay sa iyo ang hinihingi mo. Kung hindi mo ipinagpilitan ng sarili mo sa akin, hindi mo kailangan magmakaawa ng ganito dahil may iba namang lalaki ang handang magmahal sa iyo. Umiling si Jamaica. No, Lucien, ikaw ang gusto ko. Anak natin si Jordan. Anak natin siya. Sinubukan siyang yakapin muli ni Jamaica, ngunit nilagpasan niya na ang babae. Narinig niya pa ang pagtawag nito sa kanya habang tumatangis, ngunit tuloy-tuloy lamang siya ng lakad dahil kung lilingunin niya o patatahanin, lalabas na pinapaasa niya ang babae. Sir, ano pong gusto niyong gawin ko sa pamilya niya? Nang araw na yon, binisita ni Jamaica ang daddy niya sa kanila, ngunit hindi niya naman magawang pumasok sa loob ng opisina ng ama dahil may kausap pa ito. Nanatili siyang sa labas lang habang nakasilip sa siwang ng pinto. Rinig na rinig niya ang usapan. Wala ka munang gagawin sa kanila. Magmanman ka lang. Tumangulang ang kausap nito'y pagkatapos umalis na. Doon na siya pumasok. My lovely daughter, ano bang ginagawa mo't hindi mo pa makumbinsi ang asawa mo na ipakilala si Jordan bilang tagapagmana? Yun na lang ang hinihintay namin ng mami niya. Bungad nito sa kanya. Dad, you know the truth. Dahil ikaw mismong nagsabi sa akin ang gagawin ko. Hindi anak ni Lucien ang bata at ramdam niya na yun. Napailing si Juan sa sinabi ng anak. Tumayo at lumapit kay Jamaica. Na walang sino man ang dapat na makaalam dahil lalong walang makukuha ang apo ko. Wala kayong makukuha na dalawa mula sa Lucien na yon. Pero daddy, huwag mong sabihin na ngayon ka pa nakukonsensya. Hindi ko pa magawang ipapatay ang asawa mo. Kahit gustong gusto ko na dahil wala pa naman siyang naipapasa sa inyong mag-ina. Kaya kung gusto niyang magtagal pa sa mundo, mahalin ka niya nang sa ganun tumagal pa ang buhay niya. No dad, wag mong ipapapatay si Lucien. I love him. Pero may gusto ko malaman. Alam mo ba kung nasaan ngayon si Christine? Hindi sumagot ang kanyang daddy. Wag mo silang alalahanin. Ako nang bahala doon. Hindi na makakabalik pa ang babaeng yun kay Lucien. At ayoko may maging kahati pa kayo ng apo ko. Juan, nagulat pa ang ginang nang makitang nandoon siya. Mami, ano pong ginagawa niyo dito? Nagulat na lang si Jamaica nang unti-unting naglakad ang ginang papunta sa kanyang daddy at ang ikinagulat niya kung paano naghalikan ng dalawa sa harapan niya. Anong ibig sabihin nito? Gulat niyang tanong. Matagal na kaming may relasyon ng mami Loida mo kahit na buhay pa ang mami mo at ang daddy ng lalaking yon. Kaya nga mas lalong napadali ang buhay ng ama ng asawa mo dahil mismo kay Loida. Tumingin ito sa katabi. Siya ang unti-unting pumatay sa sarili niyang asawa at tinakot ang attorney na mali ang sabihin sa anak niya para mapilitang pakasalan ka ni Lucien. Awang ang labi ni Jamaica at hindi makapaniwala sa nalaman. Hindi niya lubos sa kalain na may mga tao palang makakagawa ng ganoon kalalang kasalanan. Wala sanang makakaalam ng tungkol dito, my daughter. Kung gusto mong maging tahimik ang buhay ninyong mag-ina, tatahimik ka rin. Nagkakaintindihan ba tayo? Natatakot na napatango-tango si Jamaica. Tsaka niya dali-daling nilisan ang opisina ng kanyang ama. Kaya pala gusto ng daddy niya na makasal siya kay Lucien ay para mas lalong maging malapit ang dalawa at para magkaroon din siya ng karapatan sa kung anumang pag-aari ni Lucien. Ngunit ang hindi niya mapaniwalaan ay ang tungkol sa mami Loida niya. May relasyon ito at ang daddy niya. Buhay pa man ng mami at daddy ni Lucien, niloloko na ng dalawa. At ngayon, ginagamit silang dalawa ni Lucien para mapagtakpan ng relasyon ng mga ito. Habang nasa loob ng sasakyan, ay halos mabaliw-baliw si Jamaica.
Kaya naman pala noong simula pa lang ay katakataka na ang pagiging close ng dalawa. Yun naman pala, may relasyon ng mga ito. Mommy, are you okay? Alalang tanong kay Jamaica ng anak nang makauwi siya sa mansyon. Niyakap niya lamang ang bata tsaka napatingin sa katulong na pinapanood sila. Si Lucia nakauwi na ba? Umiling ito kaya naman siya'y napamura. Samantala si Lucien nasa loob ng kanyang opisina. Hawak niya ang DNA result nilang dalawa ni Jordan ng batang sinasabi ni Jamaica na anak niya at lumalabas doon na hindi niya nga anak ang bata. Gusot ang papel na kanyang hawak. Mabuti na lang talaga't hindi siya naniwala. Lihim ang ginawa niyang pagpapa-DNA. Kung ganoon, ay gusto lang talaga ng babae na paikutin siya sa kamay nito na hinding-hindi mangyayari. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa swivel chair, tsaka nilisan ang opisina niya para umuwi sa mansyon. Lucien, kaagad na lumapit sa kanya ang babae, pero kulang na lang, iduldol niya ang mukha nito sa papel na hawak. Lumalabas dyan na hindi kami magkamatch ni Jordan. Hindi ko anak ang bata na pinapaangkin mo sa akin. Galit nitong sabi. Natameme si Jamaica. Hindi ito makapagsalita. Nanatili lang ang tingin nito sa papel na kanyang hawak-hawak. Oo, hindi mo anak si Jordan. Anak ko siya sa ibang lalaki. Gusto niya sanang saktan ng babae, pero naaawa din kasi siya sa anak nito, kaya pinigilan niya ang sarili. Akmang aalis na dahil nakumpirma niya na, pero nagulat si Lucien sa sunod na sinabi ng babae. Sasamahan kita sa tauhan ni Daddy. Alam niya kung nasaan sila Christine, para makasama mo na ang mga taong mahal mo. Nilingon niya si Jamaica habang puno ng gulat ang kanyang mga mata. Ma'am Jamaica, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na gulat ang lalaki nang makita ang anak ng boss niya sa kanilang bahay. Napatingin pa ito kay Lucien, kaya mas lalo lamang natakot. Si Christine Reyes at ang pamilya niya. Nasaan na sila ngayon? Alam ko na alam mo kung nasaan na sila. Kung alam mo, pwede bang sabihin mo sa akin? Puno ng otoridad na sabi sa kausap, ngunit hindi sapat yun para ito ay matakot. Umiling ang lalaki. Hindi po pwedeng sabihin sa inyo, ma'am, dahil siguradong magagalit ang daddy niyo sa akin. Doon na napuno si Lucien. Kaagad niyang kinwelyuhan ng lalaki. Si Jamaica naman, kaagad na tinakpan ng mata ng anak upang hindi masaksihan ng ganoong klase ng pangyayari. Ako ang magagalit sa iyo kapag hindi ka pa nagsalita. Saan? Saan nandoon si Christine Reyes? Unti-unting napalunok ang lalaki. Kung ayaw mong masama sa pagbagsak ng amo mo, sabihin mo sa akin. Dagdag pa ni Lucien, kaya sa sobrang takot, napaamin ng lalaki. Sa Laguna, sir. Nandun sila ng pamilya niya kasama ang isang bata. Binitiwan na niya ang lalaki tsaka napatingin kay Jamaica, nagulat din sa nalaman. Dahil sa ilang taon na yon, wala itong inalam tungkol kay Christine dahil tanging ang ama lamang nito ang may alam sa lahat. Sinabi ng lalaki ang buong lokasyon, pati ang lahat ng alam nito, at doon na sunod-sunod napamura si Lucien. What the fuck? May anak na pala ako pero ibang anak ang ipinapaako niya sa akin. Nagpipigil ng galit na sabi. Napayuko lang si Jamaica. Mabuti pa puntahan mo na sila. Ako nang bahalang gumawa ng dahilan sa mga magulang natin. Wika ng babae sa kanya at gaya ng utos nito, umalis siya sa bahay na iyon. Dala ang katotohanan na labis niyang ikinagulat. Ang katotohanan na may anak na pala sila ni Christine. Ma'am Jamaica, baka patayin po ko ng daddy ninyo. Natatakot nitong sabi sa babae. Kumuha ng pera si Jamaica mula sa kanyang dalang bag. Ibinigay niya iyon sa lalaki. Ayan, dalhin mo yan at magpakalayo-layo ka. Tumawag ka sa akin kapag kailangan mo. Basta wag na wag kang magpapakita sa daddy ko. Mabilis nitong tinago ang pera sa bulsa at sumang-ayon sa gusto ng babae. Matapos ang maayos na pag-uusap, umalis na si Jamaica sa bahay na yon kasama ang anak tsaka siya bumalik sa mansyon. Samantala sa probinsya, excited na ang batang si Lucas dahil birthday na niya. Naimbita niya na rin ang mga kalaro niya at ang kanilang mga kapitbahay. Tuwang-tuwa ang mga tao doon kay Lucas dahil sa pagiging mabuti nitong bata at mabait na kalaro sa kanilang mga anak. At kung minsan, tinuturuan pa nito ang kanilang mga anak na ayon kay Lucas na panood lang din daw nito sa telebisyon. Sana kahit saglit makita ko si Papa. Yun na lang po ang gift niyo sa akin, Papa God. Pagpipray pa ng bata bago ito matulog ng gabing yun. Kinabukasan,
Naging abala na ang lahat. Ang kapatid nga ni Christy na si Kent, nag-leave muna sa trabaho para makatulong sa paghahanda. Maging ang ilang kapitbahay din ay tumulong sa pagluluto. Sa labas lang naman ng bahay nila gaganapin ang birthday party. Matapos ang ilang oras na preparasyon, natapos din ang lahat. Masayang-masaya ang batang si Lucas dahil naging matagumpay ang celebration ng birthday nito. Pero ng moment na yun, tanging ang regalo na lamang ng mama, tito, lola niya ang hinihintay ni Lucas. Lingid sa kaalaman ng mga ito, na nahihiyang pumasok ang taga-deliver ng regalo sa kumpulan ng mga tao. "Sir, papunta na po ba kayo doon?" Papunta na si Lucian sa bahay nila Christine nang napatingin siya sa isang lalaki na may hawak na isang box. "Oo, bakit?" "Para po ata dun sa batang may birthday. Pwede po bang kayo nang magbigay?" Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Lucian ang may kalakihang box na hindi niya alam kung ano ang laman. Kung ganun sumakto pa pala sa birthday ng anak niya ang kanyang pagpunta. "Lucas, nandito na ang regalo mo!" Sigaw ng isang bata. Nagsitabihan ng mga bisita at pinadaan si Lucian na siyang may dala ng regalo. "Thank you." Hindi natuloy ni Christine ang sasabihin nang makilala kung sino ang nag-deliver ng regalo. Maging ang nanay at kuya nito, gulat na gulat, pero si Lucian nakatingin lamang sa batang may birthday ng araw na iyon. "Hala, magkamukha sila. Yan na kaya ang papa ni Lucas?" Umugong agad ang bulungan. "Happy birthday, anak." Nang batiin ito ni Lucian, gulat na gulat ang batang si Lucas. Napatingin ito sa kanyang mama at tito Kent na hindi alam ang sasabihin. "Mama, sabi niyo wala na po si Papa." Mas lalong natahimik ang magkapatid. Hindi nagtagal, naramdaman na rin ng mga tao doon ang namumuong tensyon sa pagitan ng pamilya. Agad na nagpasya ang mga ito na umuwi na dahil tapos na rin naman silang kumain. Naibigay na din ang regalo kay Lucas. "Lucas, pumasok ka na muna sa loob." Utos ng Kuya Kent ni Christine sa pamangkin nito. Hindi sumunod ang bata. Nanatili ang tingin nito kay Lucian. "Christine, why did you leave?" "Bakit?" Nakatanggap ito ng isang suntok mula kay Kent. Bumagsak si Lucian sa lupa kung saan agad itong dinaluhan ng anak. "Tito, bakit niyo po ginawa yun sa papa ko?" Naluluhang tanong ng bata. Kumalma ang mukha ni Kent. Ang kaninang galit ay saglit na nawala. "Lucas, sinaktan niya ang mama mo. Kaya sinabi namin na wala na siya para hindi ka na niya masaktan." Paliwanag nito sa pamangkin. Tumayo si Lucian at nakaalalay dito ang batang si Lucas. "Hindi ko sinaktan si Christine. Wala akong ibang ginawa kundi ipaglaban ng kapatid mo sa kahit na sino. Maging sa mga magulang ko. Kaya hindi ko alam kung anong sinabi sa kanya ng babaeng ipinipilit sa akin para iwan niya ako." Binaling ang tingin kay Christine na hindi makapagsalita. Ni isang salita, walang lumabas mula sa bibig niya. "May asawa't anak ka na, Lucian. Sapat na yun para umalis ka at huwag nang guluhin pa ang buhay namin." Anya sa lalaki pero mapakla itong tumawa. "Pero hindi sila ang gusto kong makasama. At kung ano man ang sinabi sa'yo ni Jamaica, hindi yun totoo. Inatake ng sakit si Daddy kaya hindi agad ako nakauwi ng gabing yun. Kagabi ko lang din nalaman kung nasaan kayo. Ang dami kong inutusan para hanapin kayo pero walang makapagsabi sa akin. Siguro dahil may humaharang. Pero ngayon na natagpuan ko na kayo, hindi ko hahayaan pang magkahiwa-hiwalay tayo." Akmang susuntukin ulit sana ni Kent si Lucian pero pinigilan ito ng kapatid. Ayaw ni Christine na mas lalong magkasamaan ng loob ang magtiyuhin. "Lucas, sumama ka na muna sa lola at tito mo. Mag-uusap kami ng papa mo." Utos niya sa anak. Nagdadalawang isip pa nga ito kung susunod. Pero nang makita niyang tumango si Lucian sa anak, sumunod ang bata sa kanyang utos. Kaya silang dalawa na lamang ni Lucian ang naiwan sa labas. "Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ka umalis?" May diing sabi ni Lucian kay Christine nang silang dalawa na lamang. "Dahil napagtanto ko hindi tayo nababagay sa isa't isa. Hindi bagay sa isang mayaman ng katulad mo ang isang babaeng mahirap na katulad ko." Anya sa lalaki habang titig na titig sa mga mata nito. Mabilis na bumalatay ang sakit sa mukha nito. Sakit na siya mismo ang nagdulot dahil sa kanyang sinabi. "Anong sinabi ni Jamaica sa'yo? Tell me please, dahil hindi ako naniniwala na yan ang dahilan mo." "May mga pinakita siyang larawan sa akin. Kayong dalawa sa kama magkasama. Kaya hindi mo ko masisisi kung naniwala ko sa sinabi niyang nabuntis mo siya."
At kung hindi mo siya pakakasalan, maaari yung makasira sa'yo. Ayokong masira ka, Lucien. Alam ko kung gaano mo kagusto na maging CEO ng kumpanya ninyo. Masisira ang lahat ng pinaghirapan mo kung hindi mo siya pakakasalan. Malakas na natawa si Lucien dahil sa kanyang sinabi. At naniwala ka na lang basta sa kanya? Imbis na intayin mo ko tanungin, paano kung ang mga larawan na yun ay gawa-gawa lang niya? O tulog at walang malay habang kinukunan? Mas pinili mong paniwalaan ng babaeng yun kaysa pakinggan muna ang paliwanag ko. Sinubukan kitang tawagan bago ko umalis, pero hindi ka sumasagot kaya naisip ko na tama na nga ang desisyon ko. Na baka nga kaya hindi ka pa umuuwi, pinag-uusapan nyo na ng mga magulang mo ang tungkol sa pagpapakasal ninyo ni Jamaica. Sigaw niya na kay Lucien. Dahil inatake na nga ng sakit ang daddy ko. Hindi ko naman nakalain na ititake advantage nila mami ang sitwasyon para puntahan ka at kung ano-anong sabihin sa'yo ni Jamaica. Ayaw kitang sisihin, pero hinayaan mong masira nila tayo. Pumatak ang luha sa mga mata nito, pero pinigilan niya ang kanya tsaka siya napailing. Nangyari nang nangyari, Lucien. Kasal ka pa rin kay Jamaica, kaya hindi ka na nararapat pa dito. Ayokong tawagin na kabit at mabansag ang anak sa labas ang anak ko. Akmang tatalikod na siya at papasok sa loob ng bahay, ngunit hinawakan ni Lucien ang kamay niya. Mahigpit ang naging pagkakahawak ng lalaki. Kung may gusto man akong asawa, ikaw yun. Hindi ako basta aalis. Hindi ako tutulad sa ginawa mo noon. Kung nasaan kayo, nandoon ako. Anito at nauna pa itong maglakad sa kanya. Hawak-hawak nito ang kanyang kamay hanggang sa ito na mismo ang kumatok sa pinto ng bahay. Anong? Napatingin lang ang Kuya Kent ni Christine sa kamay nila ni Lucien na magkahawak. Okay na po kayo, Mama, Papa? Masayang tanong ng batang si Lucas na lumabas mula sa likod ng tito nito. Ayos na kami ng mama mo, anak, kaya mabubuo na tayo. Yumuko si Lucien para pumantay sa anak tsaka nito niyakap ang bata. Naluluha na lang si Kent habang pinapanood ang dalawa. Anong sabi mong hindi? Hindi na pinatapos ni Lucien ang kuya niya sa kung anumang sasabihin. May karapatan ako dahil ako ang ama ng bata. Gusto kong matikman ng aking anak ang buhay na para sa kanya. Baka nakakalimutan mo na may asawa ka na. At ayon mismo kay Christine, may anak din kayong dalawa ng babaeng yun. Tumingin muna sa kanya si Lucien bago nito ibinalik ang tingin sa kanyang kuya. Hindi ako ama ng batang yun. Kung may anak man ako, ang anak lang namin ng kapatid mo't wala ng iba. Hindi nakapagsalita ang Kuya Kent niya. Tila ba maging ito ay natakot na kay Lucien. Bukas na bukas din. Isasama ko kayong lahat pabalik sa Maynila, kuya. May paggalang nitong sabi. Nagkatinginan silang dalawa ng kanyang kuya. Nanatili itong tahimik. Upang mabigyan ng time ang mag-ama na mas magkakilala pa, niyaya na muna ni Christine ang nanay at kuya niya na lumabas ng bahay. Pare-pareho silang tahimik, siguro dahil sa takot kay Lucien. Kung ganon, dahil lang sa hindi pagkakaintindihan at maling akala kaya ka umalis. Hindi siya nakasagot sa tanong ng kapatid. Napailing ito kahit wala naman siyang kahit na anong sinabi. Gustuhin ko man na wag kayong ibigay sa kanya ay wala akong magagawa. Dahil nakakahigit ang ama ng anak mo sa akin. Anong laban ko sa isang bilyonaryo? Isa pa, mukhang determinado talaga siya na makasama kayong mag-ina. Napatingin siya sa bahay nila kung saan nandoon ang kanyang mag-ama. Mabuti pa, pumasok ka sa loob at samahan mo ang anak mo. Nag-aalangan man, sinunod pa rin ni Christine ang utos ng kanyang nanay. Mama! Lumapit sa kanya at yumakap. Eto na po ang best gift nyo sa akin. Ito talaga ang gift namin para sa'yo. Napatingin silang lahat kay Kent na ipinasok na ang box na daladala ni Lucien kanina. Kaagad iyong binuksan ng bata at doon nakita ni Lucas ang isang magandang bike. Wow, Tito! Ang ganda po! Napangiti si Kent sa narinig. Pinag-ipunan talaga namin yan para sa'yo. Ang galing nga, napapa mo pa talagang nagdala sa'yo. Pabiro nitong sabi. Nahihiyang pumasok yung tagadala kanina. Paliwanag naman ni Lucien. Sandaling katahimikan tuloy ang namayani. Bro, napatingin si Lucien sa Kuya Kent ni Christine. Katulad pa rin ba ng pagmamahal mo dati ang pagmamahal mo sa kapatid ko? Tumingin muna ang lalaki kay Christine bago sinagot ang tanong ng kuya ng babaeng mahal niya. Walang nagbago. Mahal na mahal ko pa rin ang kapatid mo. Napaiwas tuloy ng tingin si Christine. Kung ganon, hahayaan na kitang makasama mo sila. Panahon na rin para makasama ng pamangkin ko ang tunay niyang ama.
Naluluhang tiningnan ni Christine ang kanyang kuya. Hindi niya na rin napigilan pa ang sarili at yumakap siya dito. Kuya, ano bang sinasabi mo? Ipinamimigay mo na ba kami? Maging si Lucas, maiyak-iyak habang nakatingin sa tito nito. Oo, gusto na ng bata na makasama ang daddy nito. Pero ayaw naman itong hindi nila makasama ang kanyang tito. Sasama ka sa amin, kuya. Hindi ako makakapayag na hindi ka sasama dahil malulungkot ang mag-ina ko. Napangiti si Kent sa kanyang narinig. Pero ang trabaho ko nandito. Walang problema, kukunin kita sa kumpanya ko. Gumanti ng yakap si Kent sa kapatid. Inasar-asar pa nito si Christine na iyakin. Nakatanggap tuloy ito ng mahinang suntok sa dibdib mula sa nakababatang kapatid. Sumapit ang gabi, sabay-sabay silang naghapunan. Si Lucas nga ang nag-lead ng prayer kung saan labis na ipinagpapasalamat ng bata na kasama na daw nito ang kanyang papa. Buong-buo na ang kanyang pamilya. Habang nagpipray ang kanilang anak, hindi mawawala ang tinginan ni Lucien at Christine. Dulot na rin ng kakaibang pakiramdam, siya na ang nag-iwas ng tingin dahil magpahanggang ngayon, hindi naman nawala ang nararamdaman niya para kay Lucien. At ngayon na muli silang nagkita, ay parang mas lalo pa yung lumalim. Tama rin naman si Lucien na basta na lang siyang naniwala. Ngunit ano bang magagawa niya? Lahat naman ng tao pinanghihinaan ng loob. Pero siguro nga, nangyari yon para mas masukat kung gaano ba katatag ang pagmamahal nila sa isa't isa. Dito? Gulat na sabi ni Christine. Dinala kasi sila ni Lucien kung saan siya nito ibinahay dati. Dito na muna. Hindi pa pwedeng sa mansyon dahil nandoon pa si Mami. Alam mo naman, di ba? Nahihiya siyang napatakip sa kanyang bibig dahil sa sobra niyang kadaldalan. Bakit, Christine? Ayaw mo ba rito? Balik probinsya na ba tayo? Biro naman ng kanyang kuya. Umiling siya bilang tugon. Nakita naman yun ni Lucien kaya napanatag na ito. Dito na muna kayo, may pupuntahan lang ako saglit. Paalam sa kanila ng lalaki. Sunod nitong ibinaling ang atensyon sa anak. Aalis lang si Papa saglit ah. Tumangulang ang bata. Umalis din agad si Lucien, samantalang siya ay nagpaliwanag sa kanyang nanay at kuya sa naging reaksyon niya kanina. Pero tinawanan lamang siya ng mga ito. Kaya naman daw pala ganoon ang naging reaksyon niya dahil may mga alaala daw na nagbabalik. Samantala si Lucien, nagtungo sa kanyang kumpanya. 2 araw din kasi siyang nawala. Hindi naman kasi pumayag ang anak niyang si Lucas na aalis agad sila sa Laguna. Kaya yung isang araw, nagpaalam muna ang bata sa mga kalaro nito at kapitbahay. Pero laking gulat niya sa nadatnan na pinamumuno ang kumpanya. Ang mami niyang nagsasagawa ng meeting kung saan nandoon ang mga board members ng kumpanya. Ma'am, what are you doing? Tumayo ang mga kausap nito para umalis muna. Umalis ka nang walang paalam. Sinalo ko lang ang naiwan mong trabaho. There's nothing on what I'm doing, son. Tumalikod pa ito habang nagpapaliwanag. Well, I'm here now. Ma'am, kaya wala na kayong dapat pang saluhin. Kahit na kaunti, may paggalang pa rin naman siya sa kanyang ina. Pero hinding-hindi mawawala ang hinanakit niya dito dahil nang mawala ang daddy niya. Hindi niya na ito masyadong nakitaan ng lungkot. Hindi tulad ng iba kapag nawawalan ng asawa. Then, aalis na ako. Paalam nito't bigla na lamang umalis. Lingid sa kaalaman ni Lucien na sa kabit nito nagtungo ang kanyang mami. Saan daw nagpunta ang anak mo? Sinabi ba sa'yo? Umiling ang ginang sa Ginoo. Hindi naman nagustuhan ni Juan ang nakuhang sagot nito. Maging ang anak niya din kasi, hindi niya alam kung saan nagpunta ang asawa nito. Bakit hindi na lang natin ipapatay ang anak mo? Para mapunta na ang lahat sa atin. Paano mapupunta sa atin? Bata pa lang ang batang yun na hindi na kami malapit sa isa't isa. Baka sa babaeng yun niya pa ipinangalan ng lahat. Mabuti ipapatay mo na nga ang buwisit na babaeng yun sa tauhan mo. Anang ginang kay Juan. Napangiti naman ng Ginoo tsaka hinagka ng labi ni Loida. Ang tanga-tanga ng asawa mo nung nabubuhay pa siya. Walang kaalam-alam na pinagtataksila na siya ng kanyang asawa at kaibigan. Pero hinding-hindi ko pagsisisihan na nagtaksil din ako sa asawa. Dahil nakakabaliw ka, Loida. Ang leeg na ang sunod nitong hinagkan. Napapikit na lamang ang ginang. Walang kaalam-alam ang dalawa na may nagvi-video pala sa kanilang dalawa. Matapos makakuha ng video, kaagad na umalis si Jamaica nang sa ganon maging madali ang pagpapaliwanag niya kay Lucien. Kaagad siyang nagtungo sa kumpanya ng mga fiyero. Lucien, humahangos nitong sabi. What happened? Anong nangyari sa'yo? Gulat nitong sabi.
Kung may nararamdaman pa siya kay Lucien, siguro ikikiligin siya kaso nga lang ay wala na. May kailangan kang malaman. Kunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa, tsaka hinanap ang kinuhang video at pinanood iyon sa lalaki. Buhay pa man ang mami ko't daddy mo. May relasyon na silang dalawa kaya siguro gustong gusto nilang makasal tayo. Para mapagtakpan yon at gusto ni daddy na magkaroon ng karapatan sa company ninyo. Si daddy din mismong nagsabi sa akin na ang mami mo ang unti-unting pumatay kay tito. Sa daddy mo. Bago pa madurog ni Lucien ng cellphone, binawi na iyon ni Jamaica. Kaya pala parang masaya pa siya nang mawala si daddy. At kahit hinang-hina na si dad, kinukumbinsi niyang wag ibibigay ang kumpanya sa akin hanggat hindi kita pinapakasalan. Napapakuyom ang kamao na sabi nito. At least ngayon alam na natin, hindi na nila tayo magagamit. Maging ako galit sa daddy ko dahil sa ginawa niya sa mami ko. Anong plano mo? Ipapakulong ko sila. Walang pag-aatubili na sagot ni Lucien kay Jamaica. Ngunit bago niya magawa yun, kailangan niya ng ebidensya. Pero may alam na rin si Lucien na taong pwedeng makatulong sa kanya. Kitang-kita ko po sir kung gaano kadaming gamot ang pinaiinom ni ma'am sa daddy ninyo. 3 tableta po ang gamot isang inuman. Pero alam ko po isa lang dapat. Kaya yun po ang nagdulot ng kamatayan sa daddy niyo at hindi po ang sakit niya. Nasuntok ni Lucien ang pader matapos marinig ang salaysay ni Manang Tinding. Ang matagal na nilang katulong sa mansyon. Kapag wala siya, ito ang nagsasabi sa kanya ng nangyayari doon. Pero dahil siguro sa takot, hindi agad nasabi sa kanya ang tungkol doon. Kaya niyo bang tumistigo, Manang? Walang pagdadalawang isip na tumango ang matanda, kaya naman nakampante na si Lucien. Binilinan niya na lang ito na huwag magpapahalata sa kanyang mami. Puno ng galit na umuwi si Lucien sa bahay kung saan nandoon ang kanyang mag-ina. Bakit? Anong nangyari? Sinalubong siya ni Christine. Mabilis nitong napansin ang pagbabago ng mood niya kumpara kanina nang umuwi sila. Hindi niya na napigilan pa ang sarili at niyakap niya ang babae. Niyakap din siya nito pabalik. Ano bang nangyari? Sabihin mo sa akin. Matapos ang yakapan nila, doon niya ikinuwento ang lahat kay Christine at maging ito, hindi makapaniwala sa nalaman. Hindi ko lubos sa kalain na may isasama pa pala ang mami mo. Napapailing nitong sabi. Sumapit ang hapunan, napansin agad ng nanay at kuya ni Christine ang pagiging tahimik ni Lucien. Inintindi naman ng dalawa ang lalaki, kaya pagkatapos nilang kumain, niyaya agad ng mag-ina ang batang si Lucas na matulog muna. Naiintindihan na kailangan na muna siya ni Lucien ng mga oras na yun. Mabuti na lang talaga at magaling makaintindi si Lucas. Ipapakulong mo ba siya? Kuryoso niyang tanong. Dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya sa sarili niyang asawa. Napapakuyom ang kamao nitong sabi. Hindi nagdalawang isip si Christine na hawakan ng kamay ng lalaki. Pinagsalikop niya pa ang mga kamay nilang dalawa. Basta tatandaan mo na nandito lang kami ng anak mo. Hinding-hindi ka. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Sinakop ng labi ni Lucien ang kanyang labi. Ipinikit na lang niya ang mga mata at dinama niya ang halik na ibinibigay nito. Pero bago pa mauwi kung saan ang halik na yun, mahina niya itong itinulak palayo. Mamaya kasi may makakita pa sa kanilang dalawa. Mahirap na kung nanay at ang kuya niya pa. Tabi na tayong matulog. Anya sa lalaki. Sa tabi ng anak natin. Dagdag pa niya, ngunit kahit na dinagdagan niya ang unang sinabi, mukhang okay lang naman dito. Bago sila matulog, may tinawagan pa si Lucien. May kinalaman sa pagpapahuli nito sa sarili nitong ina. Pero hindi na siya nakailam pa. Ang dapat lang niyang gawin, intindihin ng lalaki. Kinabukasan pagising ni Loida, ay mga pulis ang bumungad dito. Hinuhuli po namin kayo sa salang pagpatay sa sarili ninyong asawa at pangangaliwa. Napuno ng kalituhan ng ginang, lalo na nang pusasan siya ng mga pulis. Kumpare? Napatingin ito sa hepe ng mga pulis. Sunod na napatingin ng ginang na nasa likod nito. Walang iba kundi ang kanyang anak. Lucien, anong ibig sabihin na to? Puno ng galit na tanong niya. Nabaling din ang atensyon ng ginang sa babaeng kasama ni Lucien. Ipinapahuli mo ang mami mo para walang maging hadlang sa inyong dalawa ng babaeng yan? Hindi makapaniwalang tanong pero natawa na lang si Lucien sa naging tanong ng kanyang mami. Really, ma'am? Bakit nga ba ako aasa na aamin kayo sa kasalanan ninyong pinatay niyo si daddy? Para maging malaya kayo ng kabit mo. Para mapaikot niyo kami sa mga kamay niyo.
Bakit ko naman papatayin ng daddy mo? Mahal ko ang daddy mo. Pagpupumilit nito, umiling si Lucien. Mahal mo lang ang pera ni dad. Sige ninong, dalhin niyo na siya. Utos sa Police General ng kapulisan. Tumango lang ito sa inaanak. Narinig pa ni Lucien ang hiyaw ng ina, ngunit hindi niya na iyon pinansin. Niyakap niya lang si Christine. At nang mga oras na yon, nakakasigurado siyang hinuli na rin ng mga pulis ang kasabwat ng kanyang mami. Christine, paalis na sana sila pero biglang dumating si Jamaica. Ang ngiti sa labi ni Christine, mabilis na naglaho. Mabilis ding kumawala sa kanya ang babae. Sinugod nito si Jamaica at isang sampal ang ipinagkaloob sa babae. I deserve it, pero hindi ako nandito para mang-away o mang-agaw. I just want to say goodbye. Aalis na kami ng anak ko kasama ang totoo niyang daddy. Ayoko madamay pa kami sa isyong kinasasangkutan ng daddy ko. Pero bago kami umalis, gusto kong malaman ninyo na masaya ako para sa inyong dalawa. Ngumiti ng hindi peke at makikita mo talagang galing yun sa puso. Mabilis tuloy na nakonsensya si Christine sa ginawa niyang pagsampal. Napansin naman yun ni Jamaica base sa mukha niya. Hey, it's okay. Matagal ko na dapat na natanggap ang sampal na yun. Na-late lang. Biro pa nito. Thanks for helping me. Ngumiti lang ang babae kay Lucien. Kulang pa yun kumpara sa pagdurusa mo sa piling ko ng ilang taon. Yung tungkol pala sa kasal, it's fake ha? Ang galing mo talaga. Pero bago pa siya magselos, nagpaalam na ito. Matapos umalis ni Jamaica, doon ipinaliwanag ni Lucien sa kanya kung paano naging peke ang marriage contract na pinirmahan ng dalawa. Sinabi din ito na may binayaran ito para hindi makarating sa mga magulang ng dalawa ang pagiging peke noon. Pero ang hindi niya lubos mapaniwalaan ay ang pagtutulungan ng dalawa. Pwede pala yung ganun. Bago sila tuluyang umuwi, dinalaw na muna nila ng lalaki ang libingan ng daddy nito. Gaya ng ginawa nila sa Laguna bago sila umalis doon, dumalaw muna sila kung saan nakalibing ang kanyang tatay. Dad, I'm giving justice to your death. May diin itong sabi. Bago pa umulan, niyaya niya na rin si Lucia na umuwi na sila dahil tsak na nagiintay na sa kanilang dalawa ang kanilang anak. Mama, Papa! At tama nga sila dahil ayon sa kuya at nanay niya, kanina pa nga raw nag-iintay si Lucas. Humingi sila ng tawad sa anak dahil medyo natagalan sila sa pag-uwi. Nang may tumawag kay Lucien, iniwan na muna sila nito para sagutin ang tawag. Ang Police General nitong ninong ang tumatawag, kung saan binalita nito sa inaanak na nahuli na rin ang mga kasama ng daddy ni Jamaica sa isang illegal na organization, kaya wala na raw itong kailangan pang ipag-alala. Napapangiting pinagmasdan ni Lucien ng mag-ina. Matapos itago ang cellphone sa bulsa, nilapitan niya ang mga ito. Niyakap niya ng mahigpit, tsaka niya pinugpog ng halik ang anak at halik naman sa labi para kay Christine. Samantala sa kulungan, pinagkakaguluhan ng mga preso si Loida. Nirequest kasi ni Lucien na wag bigyan ng special treatment ang mami niya nang sa ganun, mapagsisihan talaga nito ang ginawang kasalanan. Wag niyo akong lapitan! Utos nito sa dalawang preso na inaamoy-amoy ang ginang, ngunit hindi sumunod ang dalawa. Bagkus, lalo nilang inamoy-amoy ang ginang. Isang suntok sa sikmura ang natanggap nito. Tapang mo ah! Sa bagay, pinatay mo ang asawa mo para makasama ang kabit mo. Ang yaman-yaman mo na pero hindi ka man lang marunong makontento. Hindi ka na naawa. Sinubukang sumagot ni Loida, ngunit makakatikim na naman ito ng suntok kaya tumahimik na lamang. Habang sa isang selda naman, nandoon ang daddy ni Jamaica. Sinusubukan itong patawagan ng kaibigan, ngunit hindi ito sinusunod ng mga pulis doon. Inutusan na rin ni Lucien na sabihin sa Ginoo na wala na itong magiging kakampi. Sa sobrang inis sa sarili, nagawa nitong suntukin ng pader na ikinagulat ng mga kasama sa loob. Siga mo ah, kabago-bago mo pa lang dito. Sita ng isa pero hindi ito pinansin ni Juan, kaya isang malakas na suntok ang natanggap sa mukha niya. Ano, lalaban ka? Umiling ang Ginoo at lumayo na lang sa grupo ng mga lalaki. Nasa isang sulok siya habang ang mga ito pinapanood siya. Saglit pa lang ang dalawa sa selda, ngunit para bang agad na napagtanto ng mga ito ang kasalanan nila na ngayon kailangan nilang pagbayaran. Lucien-san, ilabas mo na ako dito. Umiiyak na sabi ni Loida, ngunit kahit ano pang iyak nito sa kalagitnaan ng gabi,
walang anak na maglalabas dito sa loob ng kulungang yun dahil mismong anak nga nito ang nagpakulong sa kanya. Lucian-san, ilabas mo na ako dito, nagsisisi na ako. Tinakot lang ako ni Juan, kaya ako nagawa yon. Pagmamakaawa ng ginang, sinama kasi siya ni Lucian sa pagdalaw sa mami nito. Pero tinanggal lang ng lalaki ang pagkakahawak ng ina sa kamay nito. Hindi ka tinakot, ma'am. Ginawa mo yun dahil gusto mo, hindi dahil napipilitan ka. Pinagtaksilan mo si daddy at hindi kita mapapatawad dahil matapos mong gawin yun. Ikaw rin mismo ang pumatay sa kanya. Hindi ka na kontento sa isang kasalanan, dinagdagan mo pa. Hindi nakasagot ang ginang. Pero gusto ko lang malaman mo na magpapakasal na kaming dalawa ni Christine. At kung buhay man si dad, alam ko na masaya siya para sa amin. And I think, alam mo na rin naman ang tungkol sa apo mo. Lumaki siyang mabuting bata. Maganda ang naging pagpapalaki ng mami niya sa kanya. Tumayo na si Lucien habang hawak ang kanyang kamay. Anak, naluluhang sabi ng ginang. I'm sorry. Sorry sa mga nagawa ko. Pero walang naging tugon si Lucien, basta na lamang silang tumalikod. Ngunit nang nasa sasakyan na sila ng lalaki, doon tumulo ang mga luha nito. Napatanong pa si Lucien kung bakit kailangang umabot sa ganoon ang mami nito. Bago sila tuluyang ikasal ng lalaki, muli pa nilang dinalaw ang mami nito. But this time, kasama na ang apo nitong si Lucas. Masaya ang bata na na-meet ang lola nito. Kahit na ang isa ay malaya at ang isa naman ay hindi. Nang araw na yun bago sila tuluyang umalis, nagulat na lang sila ni Lucien nang isa-isa silang yakapin ng ginang habang humihingi ng tawad. Pagkatapos nun ay wala nang sinayang pang oras si Lucien. Ayaw na nitong makaalis na naman siya at kung saan magpunta. Kaya agad siyang pinakasalan ng lalaki sa harap ng mga taong mahal nila. At ang pinakamasaya sa lahat, walang iba kundi ang kanilang anak na napasabi pa ngang yun daw talaga ang birthday gift nila para rito. Sa kasal nila, nakita niya pang umattend si Jamaica kasama ang anak nito at ang tunay na ama ng bata. Nang lumapit nga ang pamilya, nagbatian pa sila na parang walang nangyaring alitan. Dahil gano'n naman talaga dapat kalimutan na ang nakaraan at mag-focus sa kasalukuyan. Tinutuon naman ng asawa niya ang pinangako nito sa kuya Kent niya. Binigyan nito ng pwesto ang kapatid niya sa kumpanya. Pero syempre, hindi agad yun mataas dahil yun rin ang request ng kanyang kuya. Sa iisang bahay pa rin sila tumira dahil sabi nga nila, the more, the merrier. Akala ni Christine, hindi papayag ang anak nila na malayo siya at ang daddy nito ng isang linggo. Pero pumayag si Lucas, kaya ayon nagkaroon sila ng honeymoon vacation ng pang isang linggo. Pagbalik tuloy nila, doon nila nakita ang pagkamis sa kanila ng anak. At hindi nakatakataka na pagkatapos ng isang buwan, nalaman na lang niyang buntis na siya. Hindi na rin naman nakakagulat yun dahil may asawa na siya. Pero nang malamang babae ang kanilang magiging anak, lahat sila ay masaya lalo na si Lucas. Dahil yun daw talaga ang gusto ng bata, ang magkaroon ng baby sister. Matagal man, nakamit niya rin ang happy ending na hinahangad niya sa buhay dahil wala nang kontrabida, wala nang makakasira pa sa kanilang dalawa ni Lucien at sa kanilang pamilya. Wala na ring magbabalak na gawin yun dahil ang susubok, tsak na hindi rin magtatagumpay.